Balitang pambansa. Kinumpirma ng Land Bank of the Philippines na nilagay lang sa duffel bag ang milyon-milyong pisong confidential funds na kinubra ng mga Special Disbursing Officer o SDO ng Office of the Vice President at maging ng DepEd. Sa pagdinig ng Kamara kahapon, sinabi ng opisyal ng Land Bank na mismong SDO ng OVP na si Gina Acosta ang nag-withdraw sa 500 million pesos na confi funds na inilagay niya sa bag. 4 na pesos daw nag-withdraw si Acosta ng tig 125 million pesos mula December 2022 at sa unang 3 quarter ng 2023. Bagay na kwestiyon naman ng mga mambabatas lalo't hindi raw normal na kumukubra ng ganong kalaking halaga sa mga bangko. Wala pa namang pahayag ang kampo ni VP Sara sa nasabing issue. Pero nilinaw nito na hindi nagtatago si Acosta. Nabigo na namang humarap sa pagdinig kahapon. Pinadala raw ito sa Caraga dahil may inaasikasong trabaho. Sa kaugnay na balita, bukod kay Mary Grace Piatos, isang Kokoy Villamin din na pumirma sa acknowledgement receipt ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte ang kinwestiyon sa Kamara. Lumabas kasi sa pagdinig kahapon na nakapirma si Kokoy Villamin sa tig-isang resibo na pinasa ng OVP at ng DepEd. Pero ang problema, iisa ang pangalan pero magkaiba ang pirma. Tingin tuloy ng mga mambabatas, may hocus-pocus talaga sa pag-disburse ng nasabing pera. Sa iba pang mga balita, pareho namang pabor ang Department of Education at Pag-asa sa panukalan ng Department of Interior and Local Government o DILG na repasuhin ang patakaran sa class suspension sa tuwing may bagyo. Sa panayam po ng programang ito, sa parehong ahensya, sinabi ng Pag-asa DepEd na dapat magkasundo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kung kailan talaga dapat nagsususpinde ng klase. Para hindi nagsususpinde ng klase kapag may araw at maagang nakakapagkansela ng pasok kapag talagang malakas ang pag-ulan. Malaki raw ang nasasayang na oras kapag walang klase dahil hindi natututo ang mga bata. Aminado naman ang Pag-asa DepEd na hindi na updated ang kanilang guidelines sa class suspension kaya balak nila itong repasuhin. Tama din na maging prioridad yung kaligtasan, safety at welfare ng ating mga guro. Pero on the other hand naman, dapat may balance din na may hinahabol tayong na learning crisis at hindi pwede na basta-basta na lamang nagsususpinde. Kawawa naman po yung mga estudyante natin na palaging walang pasok. Nakaka-apekto sa kanilang pag-aaral. Kasi kung titingnan natin yung DepEd Order number 37, pati yung online classes suspended na rin po. Siguro isa rin po yung dapat na i-review. Yan po ang tinig ni DepEd Undersecretary Rev C. Escobedo at Engineer Juanito Galang, ang Deputy Administrator for Operations and Services ng Pag-asa.